Hello mga sukake! So for today's video, Barbie theme cake naman ang ating gagawin. Ito po yung 2-tier cake nung nakaraan. So order po ito sa akin ni Miss Ital Greganda. And ito nga ay dadalhin pa sa Jollibee Pulo. So nagiging suki na po tayo sa Jollibee Pulo. So sa lahat-lahat po ng aming customers, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa amin. So dito po sa cake na to, ang size ng cake ay 8x4 and 6x4. So parang naging 6x5 yung upper tier kasi medyo mataas siya. At dahil 1 inch lang naman po ang sobra, hindi na natin yan ikakat or ititrim. So dito na nga po tayo nag-proceed sa ating top tier kasi yung first tier ay alam ko naman na alam nyo na. So eto kasi yung pinakita ko dito ay yung board na binalutan ko ng foil. Tapos po yung board mismo ay merong butas. Tapos doon po natin mamaya itutusok or isushoot yung ating center dowel. Same lang naman yung procedure ng bottom tier sa pag-a-assemble ng cake. So ayan, dito na lang yung pinakita ko yung 6x5 ng cake. Ang frosting po natin ay whip it, and eto pong cake natin ay moist chocolate cake, and meron po siyang ganache filling. So ang color po ng ating frosting ay sinunod ko lang doon based sa sinend sa akin ni customer. So alam natin na kapag Barbie talaga ay yung parang matingkad ang pagka-pink. Pero eto, super light lang talaga nung color niya. Tapos dyan sa babang part ng cake, meron lang siyang parang darker shade of color pink. Sa food coloring ng ating cake, gumamit po ako dyan ng Chef Master na rose pink. As in, konting-konti lang talaga yung ginamit natin dyan para sa body ng cake. And yung para sa baba naman, syempre medyo madami-dami ng ating ginamit para magkaroon ng mas darker na shade. Pakinisin lang natin siya, and later on, papakita ko din sa video kung paano ko siya i-stack. Ma-share ko lang pala, ngayon ay nasanay na ako sa pag-stack ng cake na una muna fino-frostingan yung each tier. Halimbawa, yung first tier or yung second tier. Ayun, babalutan ko muna siya ng icing kung soft icing man, and kung fondant din. Tapos, saka ko lang siya i-stack or ipapatong doon sa isang cake. Nung una, hindi ganito yung way ko. Tapos, ngayon parang mas nadadalian na ako dito sa ganitong method. So, going back, ayan, mag-stack na tayo. Syempre, naglagay na tayo ng center dowel, and meron tayong mga Zago straw para pang support dyan sa upper tier nating cake. So, dito nahirapan talaga ako. Ewan ko, parang hindi smooth yung pagbaba ng cake, kaya parang paling siya. Or tabingi yung ating top tier na nilagay. So, ayun, inayos ko yan, pero hindi na pala napakita sa video. And sa ganitong method, hindi talaga maiiwasan na masira yung ating pinatong na cake, yung sa babang part. Pero carry lang naman kasi mabilis lang naman natin yung maaayos. Dito sa drip, akala ko mag-fail na naman ako. Buti na lang at hindi. Diyan lang talaga sa part na yan ang merong mga drips. Tapos yung nilagay kong Barbie and yung pangalan niyang Scarlett ay printed photo paper lang po yun. Let's proceed dito sa paggagawa ng ating chocolate toppers. Good thing talaga, vinidyo ko yung paggagawa ko nito kasi merong nagtatanong kung paano ko daw siya ginawa. So eto na po. Nagmelt lang ako dito ng pure chocolate Beryl's White, yung compound. So, nasa sa inyo naman kung gaano kadami yung kailangan nyo. So, yun lang din ang tutunawin nyo. So, wala pong anything na liquid na kahalo yan ha. Pure lang siya. At dahil nga color pink ang kailangan ko, so, gumamit ako dyan ng rose pink ulit na food color, gel color ng Chef Master. And yes, yan po talaga ang ginagamit ko. Una pa lang kapag kailangan ko ng mga colored ganache or colored melted chocolate. And sa consistency naman, hindi naman siya nagbabago. Pero mas better kung gagamit kayo ng oil-based na food coloring talaga sa mga ganache or sa mga chocolates. And ganyan ko nga lang siya ginawa. So, naglagay tayo ng stick bago pa man mag-harden totally yung ating chocolate para naman mamaya ay matibay na siya and hindi na siya matatanggal. Same with the sprinkles and dragées. So, dapat nakalagay na natin yan bago pa man tumigas yung ating chocolate para dumikit na talaga siya dyan and hindi na siya matatanggal. And after nyan, ilalagay natin sa chiller, wag sa freezer. Gusto ko lang pala ipakita sa inyo, dapat sana ay rice paper sale talaga yung kailangan kong gawin or ilalagay doon sa cake. Ang kaso, pangit pala yung nabili kong baking paper or parchment paper. Ayan, dumikit talaga siya. Nung tatanggalin ko na dahil tuyo na nga,
Akala ko okay siya pero hindi pala. So ayun, eto na lang, napunta tayo dito sa chocolate toppers na lang ang ginawa ko. Okay naman kay customer kasi ang sabi niya nga sa akin, ako na daw ang bahalang magpaganda sa cake. Ang nasa inspo talaga kasi ng cake na sinend ni ma'am ay yung ganitong design dito sa gilid ay halo siya na melted chocolate and yung isomalt candy. Ayun, gusto ko sanang i-achieve yung parang transparent or crystal na na peg. Ang kaso nga lang, ayun, hindi umokay yung ating rice paper. Kaya ginawan ko na lang ng paraan. So ayan, patapos ng ating cake, nag-add lang tayo ng sprinkles, dragées, and yung ating butterfly, and yung candle. Pati na din yung mga balls na non-edible. So ayun lang guys for today. Thank you so much for watching. Bye!